Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Tunghayan po natin ang ika-33 kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Agent Z Point of View. 6:03 AM ang time of death. Sinulat ni A sa isang notepad yung sinabi ko habang si C naman ang kumukuha ng litrato. Marahan kong chinek yung laeg at napabuga ng hangin nang makitang may marka iyon at nagkulay violet na. Tanda na sinakalang biktima bago binaril. 3 gun wounds, 1 in left chest, 1 in the right knee, and 1 in the forehead. That leads her to death. Pero mukhang sinubukan mo na siyang sakalin bago binaril dahil may marka sa leeg niya. Pahiwatig na pilit siyang lalagutan ng hininga gamit ang pagsakalang. Hinaplos ko yung carpet na may bakas ng natuyong dugo, may bakas ng kalmot-kalmot dun. Halatang nanlaban muna si Lani bago siya tuluyang pinatay. Sabi ko, tumango-tango si A bago may pinindot sa earpiece na konektado sa aming lahat na ABCDE agents. Narinig kong nag-static iyon sandali bago siya nagsalita. Any updates? I'm currently interviewing the witnesses and the primary suspects pero walang nagmamatch sa kwento nila na posibleng konektado sa nangyari. They all arrive here around 7 AM to 7:30 AM. Saad ni E. The whole area is clear. Walang kinahinalang taong nagpapagala-gala at walang kinabit na kung anuman. Wala ding nawawala ni isa sa mga gamit ni Lani o gamit ni Bossing, pero pinagkakalkal ang mga drawers sa opisina ni Bossing at nagkalat ang files na nasa area ni Lani. Anya naman ni D. The CCTV footage is deleted by someone. Hindi hinak yung system kundi manually siyang binura. Malamang binura ng suspect sa security room bago umalis. I can't retrieve the video so the CCTV is useless. Napabuntong hininga kami dahil sa binalita ni B. Alright, position yourselves and guard your respective areas. Copy that. Sabay-sabay nilang tugon. Napatitig ako sa bangkay ni Lani na nandun pa rin nakapwesto kung saan ito pinatay. Ginuhitan na ni C ang posisyon ni Lani gamit ang chalk kaya sininyasan ko ang mga lalaking naka-white suit na ilagay na sa stretcher ang katawan nito na agad naman nilang sinunod. Medic sila pero kabilang sila sa underground society. Si Kian ay nagpadala sa kanila kasama ng napakaraming tauhan na nagbabantay sa labas ng building. Ipinasara din ang kalsada at may bantay din doon para siguradong hindi yun lalabas sa media. Madali ring napatahimik ni Sir Kian at Bossing ang mga pulis kaya parang walang nangyari na umalis ang mga ito at hinayaan kaming kumilos. Magmi-meeting ang board members kasama si Bossing of course. Hindi alintana ni Bossing ang nangyaring krimen kaya sa meeting room pa rin ginanap ang meetups nila ng bagong investors which is yung mga itlog na alaga ni Ed at si Vanessa na mamaya-maya pa darating. Napailing ako nang maalalang nag-quit na rin ang iba pang investors. Sina Kian at Angela na lang ang natira. Hindi ko tuloy alam kung maaawa ako kay Bossing dahil sa sunod-sunod na kamalas ang inabot niya o matatakot dahil alam ko kung hanggang saan aabot ang galit niya at siguradong hindi maganda ang kalalabasan nun. Naramdaman ko ang pagpatong ng kamay ni A sa balikat ko dahilan para makagat ko ang ibabang labi ko. Pilit siyang umiti na nagpapahiwatig ng kalungkutan na kanina pa niya pinipigilan. Lahat naman kami ay malungkot dahil sa sinapit ni Lani. Kahit na may pagka-cold at seryoso ang personality niya ay sobrang malapit siya sa amin at itinuturing namin siyang kaibigan. Pero alam naming higit na mas naapektuhan si Miss Monica kaysa sa aming mga agents niya. Mahigit 8 taon na din kasi itong nagtatrabaho. Si Sir Marco ang kumuha dito bilang sekretary at kahit na wala na ang nakakatandang kapatid ni Bossing nanatili pa rin si Lani bilang sekretarya niya kaya sobrang close sila. Dagdag pa na may pagkakapareho ang ugali nila at loyal sa isa't isa. Bumuntong hininga lang ako tsaka ko siya inakbayan. Naiiyak ako pero pilit kong pinipigilan. Kung si Bossing nga na pinakaapektado hindi umiyak Kami pa kayang agents niya? Iiyak lang ako kapag umiyak siya. The suspect must pay for this. Whatever the reason is, we should make him pay for the life that he took away.
Kumuyom ang kamao ko dahil sa sinabi ni C na tinatanggal ang memory card ng camera at inilagay sa isang espesyal na lalagyan tsaka ipinasok sa loob ng coat. Blanco siyang tumingin sa akin na para bang may gustong sabihin. I agree. Sagot ni A. Pero wala pa tayong pwedeng gawin na kahit ano hanggat walang iniutos sa atin si Bossing. Hinubad ko ang rubber gloves na nasa kamay ko at sinut sa katabing basurahan. What about the bombers? Yung kasamahan ng gunggong na dyan? Posible ding sila ang may pakana ng lahat. May tsansang bumabawi sila sa amin dahil 3 sa tauhan nila ang nalagas. Dagdag pa ang katotohanang hawak namin ang isa pa sa tauhan nila. Malamang ay nagbibigay na naman sila ng pahiwatig ng bagong pag-atake. Tumango sila bilang pagsang-ayon sa akin nang biglang tumunog ang elevator. Napalingon kami doon at tumambad yung 5 itlog na pawang mga nakasuot. Seryoso ang mga mukha nila. Lalo na si Ed na mukhang walang tama ng charms na ngayon. Mukha siyang matino ngayon. Mukha siyang matinong tao ngayon. Lumapit sila at tumango sa amin. Good morning. Sabay-sabay na bati nila. Good morning din. Sa A lang ang sumagot. Kumunot yung noo ko nang makita kung paano kinagat ni Ed yung labi niya na tila pinipigilan yung kilig. Walang iya. Binabawi ko na yung sinabi kong matino siya. Kinalulungkot namin yung nangyari sa kaibigan niyo. Nakangiti niyang sabi kaya ngumiwi si C dahilan para mapanguso si Ed. Ba't mukhang masaya ka pa? Tanong ni C. Hindi naman. Totoong nalulungkot ako sa nangyari pero masaya ako kasi nakita ko si A ngayon. Saad ni Ed. Tiningnan ko yung magiging reaksyon ni A pero tumingin lang din siya sa akin na parang nagtataka bago bumalik ng tingin kay Ed. Sagot niya tsaka ngumiti. Masaya din naman akong makita ka. Sabi ni A. Bumuntong hininga kami ni C dahil sa kaignorantehan ni A. Matalino si A pero hindi namin alam kung bakit mahina siyang umintindi pagdating sa usapang love. I'm fucking glad to hear that. Ngiting-ngiting lumapit si Ed at inakbayan si A habang naglalakad. Lead the way to the meeting room, Diyosa babes. Saad ni Ed. Okay. Nakangiti ding sagot ni A kaya napahilamos kami ulit ni C ng muka gamit ang palad. Sumasakit ang ulo ko kay A. C. Ngumisi si Ivan. Good morning, my Charlene. Are you glad to see me? Oh! Umakbay din siya kay C pero agad siyang siniko nito sa sikmura. Napao din ako. Shit, sakit nun. Malakas pa namang manikot tong babaeng to. Asa ka? Umarap siya bago taas noong naglakad pasunod kay na A. Mabilis naman siyang sinundan ni Ivan at hindi rin nagtagal ay sumunod din yung iba sa kanya habang tumatawa. Bumuntong hininga ako, tsaka namulsa bago tumalikod para dumiretso sa elevator nang may bulto ng katawan na humarang sa akin. Tiningala ko siya at nakita yung gunggong na hero. Nakapamulsa din siya at nakayukong nakatitig sa akin kaya ngumiwi ako. Tabi, sabi ko. Hindi ka sasama sa loob? Nakakunot ang noong tanong ni Hero sa akin. Hindi, sabi ko. Bakit saan ka pupunta? Tanong niya. Pwede ba? Tinaasan ko siya ng kilay dahil sa inis. Wala ako sa mood para makipag-asaran sa iyo Bad trip ako kaya lumayas ka sa harap ko. Hinawi ko siya para makapasok ako sa elevator. Nilabas ko yung isang kamay ko para pindutin yung button ng ground floor bago namulsa ulit. Sasara na yung pinto ng elevator nang iharang niya yung paa niya at maangas na pumasok tsaka tumabi sa akin. Nilabas niya yung cellphone niya at nagtipa doon kaya inis ko siyang nilingon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Nag-isip siya kunwari. Nagta-type siguro? Sarkastiko niyang sagot. Puisit. Tangina, lumingon siya sa akin dahil doon. Ang ibig kong sabihin, bakit nandito ka? Kailangan ka doon sa meeting dahil parte ka ng corporation ng KM, di ba? Sasama ako sa'yo. Saad niya. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Ano? Tama ba yung dinig ko? Sasama siya? Ngumiwi siya at sumandal sa gilid. Sabi ko, sasamahan kita. Bakit? Tanong ko. May nilabas siyang parang pitaka at niladlad yun. Pumantay yung kilay ko nang makitang puro ID yun pero hindi basta-basta ID. ID yun ng pagiging doktor tulad ng sakin. Bumalik yung tingin ko sa kanya na nakangisi na. You're not the only doctor here, Miss Lee. Saad niya. Damn it. Bakit ang pogi talagang umisi ng damuhong to? Sa isip-isip ko, king inang to. Ang sarap lamutaki ng nguso, sa patusin, putya. Hindi ko na siya type, di ba? Kadiri. Inirapan ko siya tsaka ngumiwi.
kahit ramdam ko na yung pamumulan ng mukha ko. Bahala ka. Samantala, sa kabilang banda, Vanessa's point of view. Bye-bye! Ingat kayo Mua. Enjoy sa school! Saad ni Liam. Nakatitig ako sa kanya habang nakalabas ang ulo sa bintana ng kotse ko at parang batang kumakaway kina Vince at dun sa binatang si Tori na papasok na ng gate ng school. Humawak ako sa dibdib ko nang bumilis ang tibok nun. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko. Alam kong imposibleng mabuhay siya pero heto, katabi ko siya at kumakaway sa labas habang maaliwalas ang ngiti na tila walang inaalalang kahit na ano. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya, yung paraan ng pagngiti niya, yung pagtawa at pagnguso niya, mga bagay na lagi niyang ginagawa pag ako ang kasama niya. Sigurado akong si Kevin tong katabi ko, kahit na iba ang pangalan niya at para bang hindi niya ako kilala. Nararamdaman kong si Kevin tong lalaking katabi ko. Ayaw kong maniwala nung una. Inisip kong baka nananaginip na naman ako dahil siya lang naman lagi ang nasa isip ko pero hindi. Yung reaksyon niya kanina nang makita ko, alam kong kinikilala niya ako, lalo na nang titigan ko siya sa mata. Sa loob ng ilang taon naming samahan at ilang buwan naming pagsasama sa isang bahay, noong ipinagbubuntis ko si Vince, yung mga matang yun ang laging tumititig sa akin kaya malakas ang kutob kong siya yun. Wala akong ideya kung paano nangyaring buhay siya at may amnesia, pero sisiguraduhin kong maaalala niya ako kahit na kumikirot yung puso ko sa tuwing papasok sa utak kong asawa na siya ng pinsan ko. Hindi magbabago yung desisyon ko na ipaalala sa kanya kung sino at kung ano ako sa buhay niya. Ayos ka lang ba? Nagising yung diwa ko nang magsalita siya. Nakatitig na pala siya sa akin at bakas ang pag-aalala dun, pero mas nagulat ako nang maramdaman yung kamay niyang nakahawak na sa kamay ko at pinisil iyon. Tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nag-aalala siya sa akin noon. Umiling-iling ako at ngumiti. Hindi ko din napigilang higpitan yung hawak sa kamay niya dahil sa saya. Sigurado talaga akong siya si Kevin. Wala man siyang maalala, ay hindi niya napapansing aksidente niyang nagagawa yung mga dati niyang gawi. May naalala lang ako. Kinuha ko yung kamay niya at dinikit sa pisngi ko dahilan para mapapikit ako. Damn it, I miss doing this to him. Para akong nananaginip sa tuwa. It's really him. He's alive. Sa isip-isip ko. Hindi naman siya umangal pero naramdaman kong natigilan siya kaya dumilat ako para tignan siya. Nag-alala ako nang makitang nakasandal na siya sa upuan at hinihilot ang ulo gamit ang isang kamay. May masakit ba sa'yo? Alalang tanong ko pero ngumiti lang siya at umiling bago binitawan yung kamay ko. Hindi naman. Hinilot niya ang sintido niya habang nangingiwi. Madalas lang talagang sumasakit ang ulo ko. Saan niya? Nagpa-check up ka na ba? Kinuha ko yung cellphone ko at naghanap sa contacts. I have my own private doctor. Pwede ka daw magpa-check up. Gaano ba kasakit? Tsaka sobrang dalas ba? We need to check you up dahil baka mamaya hindi lang basta sakit ng ulo yan. Magkakilala ba tayo? Tanong ni Liam sa akin. Bumilis yung tibok ng puso ko sa tanong niya. Hindi ko napigilang lingunin siya ulit at napasinghap ako nang makita kung gaano kalapit yung mukha namin sa isa't isa. Isang pitik na lang ay lalapat na yung labi niya sa labi ko. Parang tulad lang ng dati. Inaamin ko sa sarili ko na natutuwa ako dahil parang walang nagbago sa kilos niya pero may parte sa utak ko na mali ito. Hindi tama dahil mag-asawa na sila ni Monica. Nakukonsensya ako dahil nakagawa na ako ng mali noon. Ayokong magkaroon ulit ng kasalanan sa pinsan ko pero mali ba talaga to? I mean, pinakasalan lang naman siya ni Monica para hindi siya mawala sa pwesto, di ba? Lumunok ako at hindi inalis ang tingin sa kanya. Ginon din naman siya sa paraan ng tingin niya ay alam ko nang malalim ang iniisip niya. Alam kong may mali sa akin pero nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya tanda ng paglunok niya habang bumaba ang tingin niya sa labi ko. Bakit parang tama lang tong ginagawa ko? Halos pabulong na niyang sabi. Inangat ko yung kamay ko para abutin ang pisngi niya. Walang nagbago. Ganun pa rin ang pakiramdam ko sa tuwing hinahaplos ko yung mukha niya. Komportable at ramdam kong ligtas ako sa kanya. Wala ka bang naalala? Mahina kong tanong, sapat na para marinig niya.
Umiling-iling siya tsaka hinawakan yung kamay kong nasa pisngi niya. Nagbabadya ng tumulo yung luha ko dahil sa ginawa niyang pagkiskis ng likod ng palad ko sa pisngi niya. Kahit ako? Hindi mo ko maalala? Tanong ko sa kanya. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino ka sa buhay ko at kung ano ba ang kinalaman mo sa akin. Umiling lang siya ulit bago ako binitawan. Tumulo na ang luha ko nang hawakan niya ang magkabila kong pisngi at pinagdikit ang noo namin. Pero mukhang sanay na akong gawin sa'yo to. Wala akong masyadong naalala pero nararamdaman ko. Nagdikit ang tungki ng ilong namin at marahan niyang kiniskis yun. Nararamdaman kong mahalaga kang tao sa akin. Sambit ni Liam. Ngumiti at pumikit ako bago unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Masaya ako sa sinabi niya na kahit papano ay nararamdaman niya ang halaga ko sa kanya. Malapit nang magdikit yung labi namin nang biglang plug. Napabalikwas kami nang may 3 malalakas na kalabog ang umalingaw mula sa kotse. Nilingon ko kung saan yun nanggaling at nagtaka ako nang makita sa harap si Angela na kapatid ni Rohan. Nakangiti ito habang nakapatong ang 2 kamay sa hood ng sasakyan. Teka, siya ba ang may gawa nun? Angela? Takang tanong ni Liam bago binuksan yung pinto sa tabi niya kaya lumapit ang babae sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liam. Hi Liam. Nanlaki yung mata ko nang humalik siya sa pisngi nito at parang wala lang nang ngumiti si Liam. Looks like you've got a new friend here. Sabay lingon sa akin at kumaway. Kumaway din ako at alanganing ngumiti. Hello, bati ko. Pinsan siya ni Monica. Vanessa ang pangalan niya. Pakilala ni Liam sa akin na parang walang nangyaring seryosong usapan kanina. Ano ka ba? I know her already na. We are friends din kaya. Saad ni Angela. Although, hindi masyadong close since she's on her cousin's sides. So, yeah, we are a not so close friends. Hinampas niya si Liam sa braso tsaka humagikgik. Are they really that close? I wonder kung alam ba ni Queen na umaaligid si Angela sa asawa nito, knowing na isa ito sa matagal nang nagtatangka sa buhay niya. Talaga? Nagningning ang mata niya. Bakit di mo agad sinabi? Napahiya tuloy ako. Nakakatampo ko naman eh. Ngumuso siya tsaka humalukip-kip. No way. He's freaking cute. Oh, you're damn cute as always. Pinisil niya ang pisngi ni Liam bago bumaling sa akin ng tingin. By the way, my car suddenly broke eh. Then, mamaya pa darating yung hihila so I'll join you na lang. I know naman na papunta kayo sa company ni Queen and I just accidentally saw you here kaya I decided na makisabay na lang sa inyo. Saad ni Angela. Umawang yung labi ko at napapantastikuhang tumingin sa konyong maarting babaeng to. Did she just decided on her own? She's not asking me for permission to join but she actually decided like as if she owned this car. Dahil sana pinaikli na lang niya na she's going with us whether we like it or not. Tumingin sa akin si Liam na parang hinihintay yung sagot ko kaya hilaw akong umiti bago kumapit sa manibela. Of course, you can join us. Tangkish! Pagputol agad ni Angela sa sasabihin ko bago bumaling ulit ng tingin kay Liam. Liam, can you please get my bag in my car? Naiwan ko kasi, please. It's in the side of the highway and open naman yung car ko eh. Please. Saad ni Angela. Ngumiti lang si Liam tsaka lumabas na sasakyan. Okay, saan niya bago umalis? Tuluyan na akong napasimangot nang walang sabi-sabi siyang pumasok sa passenger seat at sinara ang pinto. Wala na yung ngiti niya at napalitan na ng mga matalim na tingin at ngiwi yun. The real side of the bitch, Angela Herrera. What do you think you're doing? Hinis kong tanong. Your car never broke because it's always brand new. Saad ko. Tumaas yung kilay niya at pinag-ekis ang mga braso sa dibdib tsaka nakuha pang dumi-4. Sarkastiko siyang tumawa bago ako nilingon. I'm not that dumb to break my precious car. It's just that I saw something horrible while I'm driving that makes my eyes sore a little kaya bigla akong napasugo dito. Tumalim yung tingin niya sa akin. How about you? What the fuck do you think you're doing? What do you mean? Maang-maangan kong tanong kahit na alam kong yung eksay ng kanina ang tinutukoy niya. What do I mean? Really, Vanessa? Really? Tumawa siya ng pagak dahil doon.
What a faithful cousin you are. Trying to kiss Monica's husband behind her back? Wow! Just wow! Kauuwi mo lang pero nag-uumpisa ka na ng gulo? Pumalakpak pa siya na parang tuwang-tuwa. This is fucking unbelievable. Sa lahat ng taong konektado kay Queen, ay ikaw ang pinagkakatiwalaan niya because your blood related to each other. But based on what I saw earlier, I think blood is thicker than water. Sentence is considered as a fucking joke rather than a quote. Saad ni Angela. Humigpit yung hawak ko sa manibela at binigyan siya ng nakamamatay na tingin. Say or think whatever you want. I'll never stop you from thinking of me as a bitch or a bad lying and faithful cousin, but I'll just say this once. Tumiim yung pangako sa inis. I'm not stealing anything because I'm just taking back what's really mine. Saad ko. Alam ko kung gaano kasama yung titig namin sa isa't isa at napalitan lang yun ng peking ngiti nang bumukas ang pinto sa likod at pumasok doon si Liam, dala-dala ang isang shoulder bag. Nakangiti ito nang lumingin siya sa amin kaya ngumiti din kami pabalik. Eto na yung bag mo oh. Inabot niya yun kay Angela na agad naman itong kinuha. Yay, thank you Liam. Saad ni Angela. Welcome. Hehe. Napakamot siya sa ulo niya at lumingon sa akin. Punta na tayo kay Monmon. Sabi ni Liam. Humiti ako at tumango sa sinabi niya tsaka inumpisang magmaneho. I'm not joking because I'm seriously going to slowly take Liam away from Monica. I'm not doing this for myself, but I'm doing this for my son. Vince needs a father and I'm going to give him one. Sa kabilang banda, on Kian's point of view. Nag-almusal ka na ba? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasda siyang magtipa ng kung ano sa laptop niya. I'm fine, saad ni Monica. Bumuntong hininga ako tsaka inilapit ang upuan ko para makatabi siya. You're stressing yourself too much. Baka lagnatin ka ulit sa ginagawa mong yan. Saad ko. Natigilan siya at kumunot ang noo. Am I? Tumango ako bilang sagot. Tumigil siya sa pagtatype tsaka sumanda sa swivel chair niya. Sinara ko yung laptop. Tsaka ko siya tinitigan at ganun din naman siya sa akin. She looks stressed and sleepy. Halatang kulang siya sa tulog dahil may dark circles siya sa mata. She sighed before started talking. I thought that I'm stressed too. Ngumiti siya at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. But when I saw Lani's dead body lying on the floor earlier in the front of my office, my mind went black for a second, then I realized something. Tumawa siya ng pagak tsaka tumingala sa kisame. I realized that I'm not stressed. I'm just tired of all the bullshits coming on my life. Na para bang kada gigising ako sa umaga ay may mamamatay. May nangyayaring hindi maganda. I'm not stressed. I'm just fucking tired of everything. Hey, don't say that. Pinitik ko yung noo niya. Don't be tired living your life. It's a gift, you know. Saad ko. Being in this illegal underground world is not worth living, Kian. Nilingon niya ako bago pagod na ngumiti. And it's a curse, not a gift. Sabi niya. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. It's true that living as a mafia, king or not, basta kasapi ka ng illegal na mundo ng mga mayayamang tao ay isang sumpa. Maraming humahabol sa iyo at dadami pa sa tuwing aangat ka sa posisyon mo. Ang sistema kasi rito ay pag mas mataas na ranggo ay mas maraming gustong patayin ka at sigurado ding mas madaming madadamay. Just like what happened to Lani. Although Lani and I are not really close but still, I'm sad on what happened to her. Killing her serves as a major warning that her enemy can do something unexpected. Isang babala na hindi dapat ikabahala ni Monica. I stared at her for a minute of silence. Natatawa ako nang makita siyang mukhang kagigising lang kanina nang dumating siya. After scanning Lani's body and the other areas, she decided to take a bath in her office since may sarili siyang bathroom at walk-in closet doon. I'm surprised on how she managed to dress up on her usual office look, which is her tight black mini pencil cut skirt with white long sleeve polo with her black coat on top na pinaraysan pa niya ng usual na itim na stilito. Just by looking at her makes me feel contented and happy. I'm also amazed on how calm she is right now, as if she's thinking deeply on what move should she do next. Napalingon ako sa pinto nang bumukas iyon at pumasok si A na may nakaakbay sa kanyang lalaki na nakasuot din. Kumunot yung noo ko
Nang sumunod si C na pumasok at may nakabuntot sa kanyang 3 pang lalaki. I know them. I saw them 6 years ago sa burol ni Kevin. They're weeping like a kid while staring at Kevin's coffin. Hindi ko makakalimutan ang mga mukha nila because they gate-crashed my brother's burial ceremony. Hanggang sa araw ng libing ay naroon sila. Kevin didn't introduce them to me before but I'm sure that they are connected to him. Oh! Bumitaw yung lalaki mula sa pagkakaakbay kay A at ngumiti. Good morning, I'm Edward Starvin Kylan Selves Cravian Skyran. Huminga siya ng malalim dahil halatang hiningal siya sa pagbanggit ng sariling pangalan, tsaka ngumiti ng pagkalawak-lawak, or just simply call me Ed for short. So? Tumayo si Nika at nag-cross arms kaya tumayo din ako sa gilid niya. What should I do with your name? Do you want me to make it shorter? Sarkastikong tanong ni Nika. Ngumuso yung lalaking napakilalang Ed habang nagtawanan naman ang mga kasamahan niya. Weird. They are acting like stupid Liam, parang mga abno. Kami yung may-ari ng KM Security Company. Nakanguso pa rin sabi niya. Okay. Sagot lang ni Nika at saka walang buhay na inabot ang folder sa mesa at hinagis dito na agad namang nasalo. If you're really that eager to invest in my company, you all better start to sign these papers again because the original copy got stained. Umupo siya sa mismong table habang nakaikis pa rin ang mga braso. And you should get the folders on your own. Sabay turo sa folders na nasa gilid niya. Napangiti ako dahil sa pagiging authoritative ni Nika. She's really that strict when it comes to work. Mon! Napangiwi ako nang patakbong pumasok yung engot na Liam na yun at walang ano-anong niyakap si Nika na yumakap naman pabalik sa kanya. Napakadaldal niya. At kung ano-ano yung pinagsasabi habang nakakairata ng anguso. Kumuyom yung kamao ko sa selos pero halos matumba naman ako nang pumasok si Angela. Kasunod ang babaeng ilang taon na rin mula nang huli kong makita. Lumamlam yung mata ko nang makita ang tingin niya, lalo na nang magtama ang paningin namin pero nakangiti pa rin siya. Ni walang bakas ng gulat o kahit na ano. Nakangiti pero alam kong blanco iyon. At naiintindihan ko yun kung bakit. Good morning everyone. Bati niya sa aming lahat. Great. It's a fucking big reunion.